Isang gabi, umuwi ng mas maaga ang isang lalaki at nakita niya sa bintana ang kanyang asawa na hinahalikan ang ibang lalaki. Para bang gumuho ang buong mundo niya. Wasak ang puso, lumuhod siya sa labas at pabulong na nagsabi, "Bakit, Diyos? Naging tapat, at mapagmahal naman ako. Bakit ako?" Dala ng matinding sakit, tinalikuran niya ang lahat, ang kanyang tahanan, trabaho, at dating buhay, hanggang sa mapunta siya sa lansangan. Ilang araw lang, naubos na ang kaunti niyang ipon. Gutom at pagod, sinubukan niyang bumili ng pagkain sa isang maliit na kainan, ngunit nilibak siya ng may-ari. "Hindi kami nagsisilbi sa mga pulubi rito." Nahihiya, dinala niya ang pagkain sa labas at umupo mag-isa sa isang bangko. Bago kumain, tahimik siyang nanalangin, "Panginoon, nasa iyong mga kamay na ang aking buhay." Pagbukas niya ng lalagyan, may mahina siyang narinig na tinig. Isang buntis na babae ang nakatayo sa harap niya, may kasamang 2 gutom na bata. "Maawa po kayo," pakiusap niya. "3 araw na po kaming walang kain." Tiningnan ng lalaki ang nag-iisa niyang pagkain, saka ang mga mata ng mga bata, at ibinigay niya ito sa babae. Lumuluha, inilagay ng babae ang isang maliit at kalawanging barya sa kanyang kamay. "Ito na lang ang natitira sa akin," sabi niya. Kinagabihan, natulog siyang gutom sa ilalim ng lumang dyaryo. Kinaumagahan, habang binubuksan niya iyon, may napansin siyang anunsyo, "Bumibili kami ng bihirang barya. Bawat barya ay may kwento." Dinala niya ang kalawanging barya sa tindahan. Matapos itong suriin, napanganga ang nagtitinda. "Ginoo, napakabihira ng baryang ito. Nagkakahalaga ito ng libu-libong piso." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinenta niya ang barya, luha ang umaagos sa kanyang mukha. Ang kanyang kabutihan ay nagbunga ng isang himala. Tumakbo siya pabalik upang hanapin ang babae, ngunit wala raw nakakita sa kanya. Sa halip, inabot sa kanya ng isang tindero ang isang sobre na iniwan ng babae. Sa loob ay mailiham na nagsasabing, "Nagbigay ka kahit wala ka nang natitira. Ito ang paraan ng Diyos para suklian ka. Patuloy kang maniwala. Hindi ka kailanman nag-iisa." Napahagulgol ang lalaki, napagtantong hindi kailanman siya iniwan ng pananampalataya, at matagal nang nagmamasid ang Diyos sa kanya. At kung naniniwala kang hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kanya, ibahagi mo ang kwentong ito at panatilihin ang pananampalataya.